Ikaw ba isang DepEd teaching or non-teaching personnel na uma-attend sa mga seminars? Or may mga official travel relevant to basic education or effective performance of your function? At gusto mo din ma-reimburse ang mga expenses relative to that travel? So, para sa iyo ang video na to. So, sa mga official travel nga natin, under DepEd, meron tayong guidelines na sinusunod, which is the DepEd Order number 43 series of 2022, which is the Omnibus Travel Guidelines for all personnel of the Department of Education. At ang DepEd number 46 series of 2022, which is the amendments of the DepEd Order number 43 series of 2020. So, ano nga ba yung nagpo-fall under official travel under DepEd Order number 43 series of 2022? So, sa general guidelines nga is authorized official travel or no official foreign or local travel shall be authorized unless it satisfies the following minimum conditions. So, may mga conditions para masabi nating official ang ating travel. At ito nga ay ang mga sumusunod base sa DO 43 series of 2022. At ang mahalaga nga ay kasama ito sa work financial plan ng ating school para makapag-reimburse tayo ng ating mga seminars and trainings. Simplihan lang muna natin ngayon. School level at local official travel lang muna ang pag-usapan natin. Unang-una nga ay dapat merong DepEd order or at least ay division memorandum na nakastate doon na ikaw mismo ay isang participant para sa nasabing seminar, training, or official travel. Mismong yung pangalan mo or yung designation mo ang nakalagay sa memorandum. At syempre katulad ng kanina ay dapat ay kasama sa work financial plan ng school ang mga travel or may budget para dito. So ano naman yung procedure in the application and approval of local official travels base kay DepEd Order number 43 series of 2022. The official or employee concerned shall accomplish and submit a travel authority for official travel with the following supporting documents to the Office of the Approving Authority not less than 5 working days before the scheduled departure date. So, unang requirement, signed memorandum. At ito ngang mga sumusunod na ito. So, simplihan lang natin. Sa school level, hindi nyo kailangan ng lahat ng mga yan. Ang mga documents na kailangan nating ipasa bago tayo mag-travel ay ang mga sumusunod. Unang-una ay i-print natin ang division memorandum kung saan nakastate na tayo ay isa sa mga participant doon. Pangalawa ay gumawa ng authority to travel kung ito ay lalampas sa isang araw at kung isang araw lamang naman ay locator slip lang or Annex E ang gagamitin. Narito ang mga halimbawa ng mga Annex E or locator slip at authority to travel. So dito sa unang ito ay makikita natin na ikaw ay isang teacher or non-teaching personnel na magta-travel ng isang araw lamang. So ang gagamitin natin ay locator slip na ang mag-a-approve ay ang ating school head. Dito sa pangalawa ay makikita ninyo kung ikaw ay isang teaching personnel or non-teaching personnel na ADAS or administrative officer na kung saan ay within the division ang inyong pupuntahan at lampas ng isang araw ang inyong official travel. Kapag within the division ang inyong official travel, ay ang mag-a-approve lang ay ang inyong school head. So, pagdating dun sa recommending approval ay not applicable at sa approval ay si school head. So, narito naman kapag outside the division ang inyong official travel. Recommending approval ay si school head at ang approving authority na ay ang ating school's division superintendent. At kapag naman school head ang magta-travel ng more than 1 day,
ang approving authority ay ang Schools Division Superintendent, pero merong recommending approval na Assistant Schools Division Superintendent. At isa pa nga sa ating ihahanda ay ang itinerary of travel, base kanina sa DepEd Order number 43 Series of 2022. So ito nga yung mga halimbawa ng itinerary of travel. So dapat dito ay tally sa date of travel at yung purpose of travel mo dun sa inilagay mo sa locator slip or sa authority to travel. At kailangan na din na nakalagay dito ang iyong mode of transportation. At sa approval nga, kung ikaw ay teaching personnel, ay si school head ang recommending approval at si Assistant Schools Division Superintendent ang approval ng ating authority to travel. At kung ang magta-travel naman ay school head, ang kanyang immediate supervisor ay si Assistant Schools Division Superintendent at ang approving ay si Schools Division Superintendent. So yun mga ma'am and sir, ang kailangan nating ihanda kapag tayo ay may a-attendan na seminars, trainings, or any official activity. So sana natulungan ko ulit kayo mga ma'am and sir. At ito po ang inyong Administrative Officer 2, Majay Zamora. So sa susunod kong video, abangan nyo naman kung ano ang requirements para tuluyan nyo nang ma-reimburse ang inyong mga travel expenses. So see you guys!